dun sa investigasyon ng aming building official, lumalabas talaga na yung flooring hindi niya kaya yung bigat. Kasi yun ay nailagay 30 years ago pa. So hindi mo alam ngayon kung sino sisisihin mo. Hindi natin alam kung buhay pa ngayon gumawa nun. Kasi 30 years ago pa. So ngayon, hindi natin na-realize na after 30 years, bumagsak na nakita namin na maraming anay yung area. So yun ang nag-trigger siguro doon, kaya bumagsak, sobrang bigat. Dahil nagsabay-sabay nga yung pila para Ash Wednesday na yun, na maglalagay doon. Siguro hindi na kaya yun, bumagsak. Usually kasi yung mga simbahan naman, diba, yung sekta ng religion, hindi naman yan na-inspect talaga ng gobyerno, diba? Except for doon sa mga commercial building, yung mga residential, kasi ito yung binabayaran ng buwis, no? Ito kasi mga sekta ng religion, wala naman free of taxes sila. Hindi natin sila mauobliga lang ng inspection. Pero sabi nga natin na kakalungkot lang talaga. Dahil sabi nga natin, pagka itong bahay dalangin, lahat yata ng tao dyan nagdadasal para meron na may kahilingan sa Diyos. Ngayon, ito, dumating pa sa pagkakataon yung ating 80-year-old na sinanay Luneta, lumigay. Siguro, sabi niya, member pa ng choir to. Araw-araw to nasa simbahan, kaya nakakalungkot. Dan nila, iba-iba wala pa kaming wala akong complete pa na datos except yung numero ng 53 actually, ika-54 yung nasawi. So yung dalawa yung critical pa, yung isa yung nabalian ng kamay dahil tinupod ng lay minister yung kanyang kamay. At saka yung 82-year-old na sinanay din na hanggang ngayon ay siguro nininervyos, nasa hospital pa rin. Yun ang binabantayan namin ng dalawa. Pero yung iba, nandoon pa rin sa ospital, hinihintay yung resulta ng kanilang mga test. At yung iba naman ay nakauwi dahil yung mga simpleng galos lang at sugat sa kanilang mga paa. Ngayon na nasa ospital, libre, babayaran ng city government. Siyempre, lahat ng tulong na pwede namin tulong, itong namatay, gano'n na rin siguro ang nalagyan ng city government. Pati yung kanyang paglilibingan dito sa amin na libingan ng city ay libre na rin para nang sa ganun ay totally matulungan talaga namin. Wala naman tayong masisi kundi ito siguro talagang tadhana ng Diyos na kinukuha na sila. Sa panahon ngayon, ang sabi ko nga palagi ko ina-advise since this morning na ipanalangin na lang natin, pagdasal natin yung mga taong nasa ospital pa para totally gumaling na sila. At the same time, makalusot itong mga dalawa pang nasa critical pa. At least, medyo mabawasan tayo ng bigat ng tayo. But to the rest, I wish na wala na ulit mangyaring ganitong klase ng isang